Ang dami yan, send mo ka. 33 pa lang. Sabi ko, hindi matapos-tapos. Hi guys. Good morning. Nagigising na kami ng morning ngayon. Guys, what's up? Tignan niyo yung new post ko. Tignan niyo man. Wala, ang haba na ng buhok ko pala. Bakit tingnan mo haba na ng buhok ko? Parang kailan lang hanggang dito yan, oh. Hindi ko... Tanghali na pala. Hindi, kanina pa kami gising. Woke up like this ba? Sinisino ko nga ako eh. Lamig! Na-scam siya. Ako sinisino ko. Gulatin mo ako. Gulatin mo ako. Hindi dyan. Kita yun si Aki. Hindi siya okay. Sobrang sad niya. Iyak siya ng iyak. As in, wala pang pahinga yan, kakaiyak. Hype ng mga scammer. Ganito kasi yung nangyari. Si Aki kasi, di ba, last month, nagkasakit siya. Nagkaroon siya ng problem. Kaya need siyang i-surgery. Inoperahan siya. So, hindi naman niya magagamit yung car. So, yung car niya, na-stuck sa kanila. Na-stuck. Kasi after no surgery, natanggalan din siya ng ngipin. So, hindi talaga yung magagamit. Hindi pa rin kasi siya makapag-drive kasi nga masakit pa rin yung surgery niya. So, nung makailang araw lang, nag-decide siya na gagamitin niya na yung car kasi kaya niya na daw mag-drive. Gusto niya nang i-drive. Nung bubuksan yung car, ang daming problema, ang daming lumitaw na warning lights. So, it means sira siya. Yung mga check engine light nakabukas. Ganun. So, pag kasi may problema. Tapos, as in, sobrang ingay niya. Nasira yung fan belt, ganun. And ang dami ding nasira. So, Sunday kasi yun, walang mga gumagawa, sarado yung mga auto shop. So, ang ginawa ni Aki, nag-search siya sa Facebook, yung mga page na gumagawa talaga. And, si Aki, naman siya, matalino naman siya eh. Alam naman niya kapag okay yung mga page, ganun. Okay naman talaga yung mga page, kaso nagkaroon kasi ng problema. So, ayun, nakausap niya nga yung page.
na okay sige kahit Sunday pupunta sila, mag-work sila. So hapon pumunta yung mga nagtatrabaho, pumunta. And then okay naman eh. Pinatingin yung mga sira at saka bumili din ng panibagong fan belt. Tapos natutulog kasi ako noon. So tinawagan ako ni Aki, sabi niya, "Aki, baba ka, tignan mo to." Ganun. Pagbaba ko, tanggal na lahat yung yung engine, yung makina. Anong tawag mal? Tinanggal. Kinalas na. Kinalas yung mga laman loob ng sasakyan. So nagtaka ako bakit ganun pala daw yun na kapag gagawin yung fan belt, aalisin lahat. Pati gulong, inalis, mga ganun. Tapos, kinompute nila yung magagastos. Ito yung nakita namin dun sa kinocompute nila. 100,000 and 600 106,000 basta 106,000 pesos. So ako hindi ako convinced na bakit ganun kalaki nga abutin. Hindi sana bumili na lang siya ng bagong sasakyan. Ganon. So kami kasi ni Aki, wala namang kaming alam sa car. Hindi kami maalam. Mga babae kami, ang alam lang namin, mga kotse, alam lang namin yung mga minor na sira. Pag flat yung gulong, kapag change oil, mga ganun. Yun lang mga alam namin. Pagdating sa mga makina, wala na kaming alam talaga dyan. Kaya need talaga namin ang gagawa. And then, so syempre kami nagulat. Hindi namin alam paano kami boboses. Hindi naman alam yung mga sinasabi nila, o kailangan daw ng ganito, kailangan daw ng ganito. Ang alam lang namin, bakit sobrang mahal. Sobrang mahal naman. Hindi na makatarungan yung 106,000. Tapos, sinabi namin, bakit umabot ng ganyan? Kasi daw, may mga nakita daw silang sira na kailangan ng gawin. So, pakiramdam namin, ginagatasan kami doon porque wala kaming alam. Parang dinamin nila yung sira kahit hindi naman yun yung concern namin. Ang concern kasi namin, yung sa mga warning lights and yung fan belt na sinasabi din ng mga ibang tao na sira daw. Tapos ayun, nagtawag kami ng mga tinawag niya si Tito, si daddy niya. Siyempre, 'di ba? Tatawagin yung daddy, bakit ganyan? So pumunta si Tito doon. Kinausap niya yung mga gumagawa na, bakit? Fanbelt lang naman yung sira niyan. Bakit nyo kinalas? Bakit nyo tinanggal yung mga ibang laman yan? Ganun. Bakit yun nga? Tapos, gusto na namin ipabalik sa dati. Like, ibalik nyo na lang, gawin na lang ulit, ibalik na lang siya sa dati. Ganun. Kasi kinalas eh. Ibalik na lang sa dati. Ganun ang gusto namin. Pero, parang sinubukan ni Tito, tumawad na lang. Tumawad. So, naging siya? Yung 100k, naging 40k. So, dun pa lang, nakakapagtaka na. Imagine nyo, tinawad 40k, pero kanina, 100k. So, medyo suspicious yun. So kung papayag pala kayo, ganun kalaki yung itawad niya, edi, talagang mali ang mga computation nila or talagang ang laki ng dagdag nila. Diba? So, tinawad na 40k. 40k all-in daw. Gawa na lahat, all-in, 40k. So, kami, okay, sige, okay na yun, ganun. Wala na kaming mga alam, diba? Okay, sige, paggawa na natin 40k, tas sabi ni Tito, 40k yan na, 40k, okay na lahat yan. So, si Tito, umalis na siya. Tapos, bumalik kami doon, kinausap namin sila yung gumagawa. Biglang, sabi namin, kuya, so 40k po, no, all in. Biglang sinabi, 52k, sabi ganon. So, kami, ano bang ginagawa nyo sa amin na porque pag nawawala yung mga lalaki, dinadagdagan nila, 52k naman daw. So, para kaming tinatanga. Para kaming tinatanga nun. Siyempre kami, diba, sinong hindi mag-worry doon? Kanina, usapan 40k, okay na yung 40k. Umalis lang si Tito, ginawang 52k. Diba? And then,
Sige, pumayag na kami para tama na, para okay na. Ngayon, nagbigay si Aki ng 25K, pambili ng mga gamit daw. Pambili ng mga gamit. Tapos, merong isang lalaki na naiwan doon sa car kasi binabantayan niya yung mga gamit nila. Tatlong lalaki gumagawa. Yung dalawa, umalis, pumunta sa shop nila, bumili ng mga gamit, and then yung isa naiwan kasi magbabantay. Para din assurance na wala silang tatakbuhan. And then, nung naiwan yung lalaki, yung isang lalaki na yun, tinitignan niya yung car ni Aki, yung mga sira. O sabi niya, ma'am, sira yung ilaw mo sa likod, ganyan, kailangan siyang gawin. Ganito daw yung aabutin. Magkano aabutin daw, Aki? Yung sa likod, iba pa pala yung sa 40K. O, iba ba yung... Hindi, Iba 52K pa yun nung usapan. Oo, iba yun. Tapos ngayon, yung isang lalaki na may naiwan silang isang lalaki na gumagawa. Tapos sabi, ma'am, ano pala to? Okay naman yung sa likod ko. Nagulat kami nung pagkaalis ng mga lalaki. Sabi nung isang lalaki, ma'am, itong sira yung likod mo, ganyan, walang lock. Sabi ko, paano nawala ng lock? Tapos parang buka yung, nakabuka yung pyesa. Sabi ko, bakit nakabuka? Hindi naman yan Tapos ang daming scratches ng kotse ko. Tapos sabi, aayusin ko na lang, ma'am, magbigay na kayo ng 1.4. So, bukod pa yun sa 40K may get. Tapos, nagbigay ako ng 1.4. Tapos, maya-maya, sabi ko, kuya, ano na yan? Sabi ko, kuya, maayos na yung likod niyan, pati yung sa itong buo na to. Tapos, pinakita ko sa kanya, tinuro ko yung mga maayos na. Ma'am, na yan, lahat na yan, ganito, ganyan, buo na yan, maayos na yan. Tapos, nagbigay ko 1.4. Maya-maya, nung nagbigay ko 1.4, tapos parang tinawag ulit kami nung lalaki, maya-maya. Sabi, ma'am, kulang pala yung ganito, ganyan. Ito, ma'am, meron sira pa pala yung ganito. Bale, magbigay ulit kayo ng 1,300 something, ganito, ganyan. Sabi ko, kuya, para saan yan? Tapos, hindi siya makasagot. Tapos ang dami ng mga nangingialam ng mga tao. Sabi, anong problema, ganito, ganyan. Tapos hanggang sa nagkumpul-kumpulan na doon. Syempre, kilala kasi ako doon sa amin. So, parang mapagtutulungan. Hindi naman sila binugbog, pero napagtutulungan ng ang dami ng mga uy, wag mo yan, ganyan, ganyan. Hanggang sa ang dami na nangingialam. Yan lang, may nagsabi, sana pumunta na lang sa shop, di sa FB po. Hindi kami makapunta sa shop kasi hindi na matakbo yung car. That's why nagpa-home service na lang kami. Tapos ayun na nga, nakita ng mga tao na mumblema na kami doon. Doon kasi, doon sa paggawaan doon, may bilyaran kasi doon. So, matik ang daming mga lalaki doon. Tapos mga kamag-anak naman niya. And then, yung mga lalaki, parang, anong nangyari dyan? Ganyan. Tapos, nagsusumbong na kami kasi nga, bakit may mga additional na may additional na ibabayad at saan gagawin yun? Bakit hindi masagot ng lalaki? Kasi nga sabi niya, ma'am, magdagdag po kayo. Para saan? Sabi ko, hindi siya makasagot. Sabi niya kasi sira daw yung ganyan. Ano yun? Bibili ka ng gamit? O labor ba yan? Hindi niya masagot. Doon na kami pinakialaman ng mga tao. Tapos yung mga lalaki, yung mga nandun nga, nakamag-anak niya, nagagalit na. Kasi nga, nahahalata na nila kung paano nila ginagatasan to, na parang porke mga babae kami, mga wala kaming boses, pinapatungan. Anong tawag doon, ma'am? Yung ginagawa nila na inaano nila tayo? Basta yung ganun. And then, ang dami na nakailam, nananakot na yung iba. Parang hindi mo nananakot, parang hindi ba alam na pulis yung inuuto na kami, pulis yung mga kamag-anak niyan, mga ganun. Ang dami na nagkumpul-kumpulan na kasi nga tinutulungan na nila kami. So kami ni Aki, back out na kami doon kasi wala naman kami alam sa pinag-uusapan nila. So nandun lang kami sa gilid, hindi na kami nakialam. Usapang mga lalaki na lang yon. Ngayon, dumating na yung dalawang gagawa. Tapos bumalik na din si Tito doon. Kasi nga, inaano na kami, pinagtutulungan na kami ng mga yun eh. Bumalik na si Tito doon. Nung bumalik na si Tito, binalik na naman sa 40K yung bayad. Nabalik na sa 40K. So, anong thoughts nyo doon? Malamang natatakot sila, diba? So, binalik nila sa 40K ulit.
So, okay na sa 40K. Ginagawa na nila, binabalik na nila yung mga tinanggal nila. And then, nung nabalik na yung natanggal nila, pinatest drive na. Ako una nag-drive nun. So, pagtingin ko naman, okay naman siya, nawala yung mga warning lights, nawala yung ingay, smooth naman yung takbo niya. Pero dun sa Manobela, kasi yung Manobela daw, matigas siya, kasi babalik daw yun after 1 week. So, din-drive ko, okay naman siya, goods naman siya. So, okay, ready to drive na siya. And then, yung isang kamag-anak niya, din-drive din. Okay naman daw, di ba, Aki? Okay naman siya. So, okay na, napag-usapan na, nagbayad na kami ng 40K. Nagbayad na. Actually, 15K kasi nagbayad na ng 25K. Nagbayad na ng 15K. Tapos sabi nung lalaki, kapag may problema, babalik na lang sila, ganun-ganon. Di ba, Aki, yun sabi? Tawag lang, tas babalik na lang sila. Tsaka may warranty. Oo, may warranty. 2 years warranty daw. Ayan, okay. Ngayon, di ba sa Malabon kami? Since okay na yung car, babalik na kami ng Eastwood dito sa place ko. Kasi kinaumagahan, balak namin pumunta ng Pampanga. Kasi nga, iiwan ko yung car ko para yung car na lang niya gamitin namin. So, papunta na kami ng Eastwood. Ako, dinadrive ko yung car ko. Siya, dinadrive niya yung car niya. Nauuna siya, nasa likod ako. Nasa kalagitnaan kami ng highway. Tumigil yung sasakyan. Tapos, syempre, nakakatakot yun. Highway yun. Nasa gitna kami ng highway. Then sabi ko, okay, gilid ka ng konti. Eh, hindi niya mapindot yung accelerate. Kasi hindi na siya gumagana. So, nag-stop kami doon. So, medyo gilid-gilid naman siya. Nakapag-gilid naman kami. Pagtingin ko, bumaba ako. Tumingin ako sa car niya. Bumalik yung mga warning lights. Ang daming warning lights na nagsiilawan. Tapos, hindi na gumagana yung kotse niya. Di ba matic yun? So, it means kahit hindi mo pindutin yung accelerate, gagana yan. Pero hindi gumagana yun. Naka-drive siya, pero hindi siya nag-automatic. So, bumalik yung problema namin. Bumalik yung sira. Ngayon, tinigil namin yung kotse muna. Di namin alam nung gagawin namin eh. Kinokontak namin yung gumagawa. Ano sabi, mahal? Parinig mo, mahal na wala. Mamaya yan. And then, nung kinocall mo siya nung tumirik yung sasakyan, Sabi, pupuntahan daw ganito. pupuntahan daw kami para ma-rescue, no? Mhm. Tapos, ayun, hindi naman din sila nasagot after nun. Pinatay namin yung car. Pagkabukas namin, nandun pa rin yung mga warning lights. Gumagana naman siya, pero sobrang delikado na nun. So, ako, dinrive ko yung car niya papunta sa place ko. Kasi malapit na, sobrang lapit na namin. Mga nasa 3 minutes nandito na kami. So, dinrive ko yung car niya. Medyo ang hirap niyang i-drive kasi nakakatakot. Naka-ano ako, ang bagal-bagal ng takbo ko para lang safe. Kahit papano naman, nalagay ko naman siya sa parking. So, ayan, nasa park na siya. Naka-park na. Pumunta kami dito. Ngayon, kinakausap niya, nire-reach out niya yung mga gumagawa, pati yung page na pinanggawan niya. Anong sabi, mahal? Pakita mo yung message. Sabi nung page, nawala. Wait lang. Basta, Ito sabi ng page, hindi na daw sila makaporma dyan. Dami daw tao at kuyog. Ayaw na nila pumunta dyan. Natatakot daw yung mga gumagawa. Ang daming epal. Tas binlock ako. binlock na siya nun. Ang amin lang, customer siya eh. Nagka-problema yung car niya, sila gumawa. Ganun sila sasagot. Tatawagin niyang epal yung mga kamag-anak nito na nakialam naman talaga. Eh, paano hindi makikialam? Wala naman kami alam sa kotse. Oo, wala kaming alam sa kotse. So, nag-ask na kami ng help. Imagine mo, kayo yung gumagawa, kayo yung may-ari ng page, ganun kayo sasagot sa amin. Para kayong mga tas may ang lakas ng loob, i-block, no? Ang lakas ng loob. I-reveal na ba namin yung page? Kasi ang sabi ng lalaki, pinagmamayabang niya na doon daw nagpapagawa yung mga artista sa kanila, ganyan. Hindi, huwag muna namin i-reveal kasi balak namin puntahan. Ngayon,
Siyempre, nag-worry na kami. Hindi na namin alam gagawin namin. Nagbayad kami ng 40k. Yung lalaki, yung gumagawa mismo, nako-call naman namin siya. Sabi niya, sige ma'am, i-check ko mamaya, i-check ko mamaya. Umabot na ng gabi, hindi naman niya pinuntahan. Parinig mo yung ano, mahal. Nasaan? Nasa sa phone mo. Sa phone. Kasi yung phone ko isa. Ikaw natin mo sila na. Ito, nirecord namin for evidence kasi the reason why na pinagawa namin yun dahil nga sa warning lights and ayaw nang gumana. Tapos yung lalaki, pinagpipilitan niya na wala daw warning lights. So nagbumuka kaming sinungaling, nagbumuka kaming gumagawa ng kwento. Sabi namin, kuya, may warning lights yan bago namin ipagawa. Tapos sabi niya, wala pong warning lights, wala naman po ako na-encounter na ganun. Check engine lang yung nakita ko, sabi niya ganun. So, inaano niya kami. Ginagawa kami sinungaling. Ito. Tapos ayun, doon na kami nag-video kasi para kaming tanga. Kaya si AJ yung unang kumausap. Tapos sabi ni AJ, ganito, ganyan. Kalimutan ko sasabihin. Ito. Hindi lang naman nakailaw eh. Kaya kung sabi sa akin ni Kuya, kasi sabi ni Kuya nakasanto kahapon, inis ka na rin daw ngayon, ang lumabas daw po is yung ABS. Ano po? Noon mga sa atin is, ano po, yung lumabas din po yung mga ABS, pero yun naman po ma'am, nakiklear po talaga yan sa scanning. Pagka ano po, pwede pong i-scan delete yun. Ngayon po, na-delete naman po natin check engine. Sa totoo lang, wala ako na-encounter ng kahapon na ganyang mga ilaw. Yun lang po check engine na nakita ko. At saka nakita nung nakasandok. Pero kung ano naman ma'am, para hindi naman po tayo, no? Yan ma'am, Hello, talagang Kuya. ano pa rin natin, gagawin din po natin yan. Kung gusto Hello nyo po po. mag-ipagaw. Hello po. Kuya, kayo po ba yung kausap ko nung bago po ako magpagawa? Kasi po, before Ang boss po namin, ang kausap niyo po. Pero yung sa phone, sino po kausap? Ako po mismo yun ma'am. Ako po yung nagsabi po sa inyo na lahat po ng warning lights nakabukas po. Kaya po ako nagpagawa. Ay, ano po yung kauna-unahan tawag nyo? Yun po yung kauna-una. Ay, hindi siguro. Ini-interrupt niya kami, guys. Siguro. Sabi ko po, tsaka sa personal din po. Sa Siguro yung personal, isa po namin kasama. Pero, kaya po ano kasi ma'am, kita nyo kahapon ma'am, wala naman kami dalang scanner, di ba po? Kasi ang expected lang po ma'am namin is yung ano, di ba kuya sa personal? Ako muna kuya. Di ba sa personal po, sinabi ko sa inyo, lahat po kasi ng warning lights nakabukas po. Hindi ko po alam, lahat po sira. Kaya nga po sabi ko, ipascanner din po, di ba po? Opo, ay kaya nga po ma'am, kasi ma'am hindi ko, sa totoo lang nga po, wala namang masama yung inyo. Okay, tama din naman yung inyo kasi ma'am, kami rin naman ma'am, may ano rin po kasi hindi naman po talaga ma'am namin na-encounter kahapon yung ilaw na yun. Kaya po, hindi ko rin po alam yun ma'am kasi hindi po namin na-encounter kahapon. Ayun yung dahilan ko ba't ako nagpagawa eh. Tapos Kaya pinacheck ko ma'am, din po hindi sa naman mga po, ma'am, kasamahan natin- nyo eh. Sa totoo lang po ma'am, hindi naman natin, kung ano po ma'am, gagawin din naman talaga natin. Kaso hindi naman po ma'am natin na-encounter. Ang na-encounter lang po ma'am natin is yung check engine. Kahapon. Kahit po hindi nga, Ngayon guys, yun nga, pinagpipilitan nila na wala daw warning lights. Ngayon sabi, okay naman daw, pwede naman daw nilang gawin, magbabayad lang ulit. Tama ba yun? Nandito ba yun? Nandyan yan. Tapusin mo yun. Magbabayad daw kami ulit. Tapusin mo, nandyan yan. Annabelle. Kuya, kahit hindi nyo po na-encounter yan, nag-scanner po kayo. Lahat po dapat ng Opo, damage. ma'am. Alam nyo Opo, po. ma'am. Ayan po ma'am, hindi po ma'am, kahit po, ito ma'am, papaluwanan ko po sa inyo para alam nyo po. Unang-una po ma'am, ang nakailaw lang po is yung check engine. Ano po? Ngayon ma'am, opo, nung in-scan po ma'am natin is maraming 8 pieces na code. Bobo nito. DTC code sa lumabas. Ano po? Ngayon po ma'am, sa 8 DTC code na yun po, Paano ko siya pinagawa? if ever na may sira,
yung ibang nakita ma'am, automatic po yan, ma'am. Hindi rin po yan mawawala sa dashboard. Eh, dapat po kasabay pa rin po ng check engine. Eh, ang problema nga po, ma'am, nung ako'y nagpunta po dyan, at ginawa ko po yun, ma'am, check engine lang po, ma'am, ang nakailaw. Ano po? Kahit po manubasa, ma'am, natin sa ano, eh, hindi naman talaga, ma'am, natin lalamang sira din po yung mga yan. Eh, kasi hindi naman po talaga lumabas sa dashboard. Ang binabasa lang po kasi na scanner natin is kung ano po yung lalabas sa dashboard. Chinek So, po yun ang nung lumabas po kasi check engine. bago po kayo gumawa. Chinek po yun eh. Inopen niya po eh. Ano ko po, ma'am? Tinignan ko po, di ba? Ulit-ulit. Tinignan ko po nang in-start ko makina. Oo kuya, tas diba sabi ko sa Naka-start inyo po lahat. makina, ang nakailaw lang po is yung check engine. Galit siya. Yan lang po, ma'am. Ang nakailaw, check engine only. So check engine lang po yung 40K na yun. Hindi po, ma'am, ng 40K. Kita niyo naman sa dami naman, ma'am, Ano natin siya? ginawa. Hindi naman po yung mga 40K na yan eh. Yun na nga po eh. Sa dami niyo pong ginawa kahapon Kaya nga kuya. po, ma'am. Wala Eh, po hindi kayong naman- nagawa. Wala Kasi pong po, nagawa ma'am, sa car. Hindi naman po talaga, ma'am, natin nakita yung yung mga code na nakalabas ngayon eh. In-start ko po ang engine kahapon, ma'am. Wala po yung mga code na yan. Ang nakalabas lang po, ma'am, na code is check engine. In-scan ko po. Dapat po kasi, kung sira din po talaga ang mga yan, dapat po kahapon pa po, ma'am, lalabas din po yan. Ano po? Eh, hindi naman lumabas po kahapon yan eh. Wala naman po, ma'am, ilaw yung mga yan. Check engine lang po. Eh, ngayon po, na-delete ko yung check engine, di ba? Mga yung before paggawa, di ba, yung ilaw. Pinicture ko ba? Wala. Naiikot-ikot pa natin. Oo, mas Oo, galit di ba pa po? sila. Ang ginagawa nila, in-interrupt nila kami magsalita. Ano po ba? Anong plano Eh, hindi po naman po ba? ma'am natin na ano eh. That's it talaga. Hindi naman po Bastos talaga ng ka, question ma'am. sa- Eh, kahit anong pilit ma'am natin, hindi naman natin yan na ano yun eh. Hindi naman lumabas kahapon nung ako. So ibig sabihin kuya, lahat po ng lumabas na yun sa car ko, lahat po yun, Eh, yun po hindi po yung ma'am natin yun masasabi ma'am kasi marami pong pwede papuhanan yun ma'am. If ever sa ibang sensor. Pero ma'am kahapon, nung ginawa po ma'am natin yan, nung talagang in-open ko po, talagang check engine lang. Alam nung mekaniko na una nagpunta ma'am. Kita rin po niya ma'am, check engine lang po nakailaw kasi sabi niya, in-scan na rin daw niya yun. O, di ba po? Hindi rin po niya alam na may mga ganun pang ilaw na lumalabas. ano pong plano kuya? Ay, ang maganda yan ma'am, mas maganda po talaga dyan ma'am is i-try niyo muna po ma'am ipa-scan sa sa ibang may scanner. Ano po? Kuya, Yung medyo malapit-lapit dyan. Kasi ma'am, sa po, yung aming ginawa naman po kahapon, bago po natin iwanan yan, ma'am, is okay po. Kasi check engine lang po talaga ang ating na-encounter kahapon. ayun nga po yung Wala po dahilan. yung ganyan eh. Ayun nga po kasi yung dahilan, ba't ako nagpagawa ng kotse Oo nga po, kuya? ma'am. Nandun na po ma'am tayo. Yung po ang dahilan nyo. Ay, ma'am, Ano po yung ginawa nyo pala? Ano po yung ginawa nyo sa kotse? Ma'am, ano po bang ginawa ma'am natin kahapon? Ba't Kita sabi niyo naman ka? po ma'am Ano lahat mo, yun. ginawa Ano nga po yung sa inyo? nagawa sa kotse? Bakit po, ganun din po kasi yung problema. Kung Ano po ma'am, ang sabi niyo po, kahapon, may ilaw po sa dashboard, di ba? O, kaya nga po, chinik ko muna kung anong ilaw sa dashboard. In-scan ko. Kaso ang na-encounter ko nga po is check engine. Tapos ma'am, yung belt po niyan ma'am, kahapon, kaya po tayo may usapang price sa belt kasi maingay po ang belt, sira po ang belt, pinalta po natin ng belt. Ano po? After nating mapalitan ng belt, in-scan uli natin, tapos dinilit po natin yung check engine kasi ilaw po talaga yung pagka may problema ang belt. So far na magpalitan ng belt, naging okay na po lahat. Wala na po mga kasamang ibang ilaw. Ano po? Pero yun ma'am, kahit naman po may mekaniko pa kayong pinapunta kahapong una, pinakita ko rin sa kanya, di ba? Tanong-tanong pa nga niya kung ano lumabas sa scan, di ba? Yan pa po. Kasi check engine lang talaga nakailaw. Pero dun ma'am sa sinasabi ma'am ninyo na yan, ay hindi po ma'am natin yan hindi po ma'am natin yan kumbaga pwede naman natin sa kopya niya, hindi kaso nga lang mabait, hindi po tayo uli sa scan. Babae Kasi ma'am, daw. automatic po yan, i-scan po uli kung bakit nagsiilawan po lahat yan. anong nagawa sa car? Opo, ano pong nagawa sa car? Ano nagawa? Kasi kuya, Ayun nga yung dahilan kung ba't tayo nagpagawa. Ngayon, ano yung nagawa? pinagawa Kaya po. nga po, ma'am, ayun nga po, pinagawa nyo nga po, ma'am, is ang na-encounter lang natin, ma'am, ilaw is yung check engine nga po, Hindi naman po, ma'am, natin talaga na-encounter yung mga yan. Dahil kung yan po talaga mga yan ay sira,
automatic man po talaga, iilaw yung kahapon pa lang din. Kuya, wala naman pong sira sa kotse ko kundi ay yung mga warning lights sinasabi ko po sa inyo. It means, ma'am, yung pinagawa niyo sa amin, ma'am, at yung mga pinakita namin sa inyo, hindi yun po sira. Kaya nga po kayo nagpatawag ng mekaniko, kasi may problema nga po yun. Sa warning lights Para nga po, makaano lahat kayo. nakabukas, sinabi ko sa inyo. So, ano yung ginawa niyo? Ayun naman mga ating ano po, ma'am, ang ating nga po, ma'am, ma'am natin masasabing lahat nakabukas. Ma'am, may kahapon nga, nandudong kayo, nandudong yung mekaniko, ni-start ko po. Ma'am, wala naman pong ilaw na mga ganun eh. Check engine lang po talaga, ma'am, nakailaw to. Paano ko ma'am ating gagawin? Ano ba? Naalala mo akin nung sinabi mo na ano, wala na po yung mga warning lights. Oo, kasi chinek ko na yung ano, parang in-scan na, ganito, ganyan. Ganun pala yun, mawawala pala yung mga warning lights Opo, kapag pagka in-scan. Pag dinilit po, pag i-delete, hindi naman pag in-scan, mawawala pag hindi mo i-delete. Bumalik. Nga po. Ayun nga po yung Ayun problem. nga po ma'am, ay kung check engine lang po ma'am sana ang bumalik, ay baka wala kayong po problema, ay pwede ko uling balikan. Kaso ma'am, ang problema, may mga kasabay na ano ilaw eh. Hindi naman po ma'am natin na-encounter yan eh. Check engine lang po ma'am talaga natin na-encounter kahapon eh. Nakailang ka-scan ako, nakailang ka, ano po ako, buhay ng makina. Check engine lang. Ngayon po ma'am, kayo, nung binayahin nyo, bigla lumabas po uli yung ganyan. Ayun po ma'am, hindi ko po masasagot sa inyo kasi siyempre ma'am, ang lumabas lang naman sa scanner natin, check engine. At pati naman sa dashboard nyo, bago ko i-scan, check engine lang nga nakalabas. Kaya, automatic po ma'am, babayad po talaga ulit kayo dyan sa scan ma'am. Kung ano po, kung gusto nyo ma'am, ipa-scan nyo muna po Wait lang sa po. iba ma'am. Kuya, tanong ko lang maayos po na tanong. Ano po yung Opo. ginawa niyo sa car ko po? Ma'am, ang ginawa Ano po natin yung sa 40K kanila is na yan? ganito. Pinalta natin ng belt. In-scan natin. Yung pan valve po, sinabi niya 2 po ba yun? 2.8 or 2 ano? 2.8 po, 2.8. O sabi niya Ano po, po? pan valve 2.8. Okay po. Opo, ano po. At saka po yung mga sa ano po, yung sabi naman po ninyo, sabi rin po ma'am namin, i-check na po ma'am natin lahat. Kaya din po nagsabi sa akin bago ko po saan, i-check na po na ma'am natin yung lahat ng mga may Ito problema. pa pala kuya, yung sa Manibela, sinabi niyo di ba kasama na po yun sa Opo, 40K? ma'am. Wala pong naayos sa Manibela. Paano ma'am wala pong naayos? Kasi ma'am matigas na po yun ma'am, hindi na po yung malambot. Kita nyo naman ma'am hindi naman po, sa totoo lang ma'am, kung yan po ay talagang sira po ma'am, parang wala kayong ano. Gagawin pa lang dyan. Kumbaga, sadyang pag manibela nyo, parang wala kayong iniikot ng manibela sa sobrang lambot. Ayan po, meron pong kunat na ano. Hindi na Kaso po siya bumabalik. Ganun pa rin po Okay yun. lang po yun ma'am. Tama lang po yun kasi pinapress po ma'am natin yun. Alam naman ni na tata yun. Alam naman ni na kuya yun. Pinapress po talaga natin yun. Kaya po, normal lang po ma'am talagang hindi siya agad babalik. Mga pinakamatagal na po mga 1 week kapag hindi bumalik. Pati sinabi ko naman po sa inyo kagabi. Bago ko umalis, kung hindi naman po bumalik, wala namang problema eh. Sa loob ng 1 week. Pero yun ma'am, babalik at babalik po. O tapos ano pa po yung ginawa? Yun ma'am, yung pong ano ma'am sa bearing, yung pinakita namin sa inyo, yung bearing, drive sa bearing, ano po. Siyempre nakita rin po ma'am natin yun. Ay ngayon naman ma'am, kung yun naman ma'am, hindi nyo naman ipinagawa, wala din naman problema sa amin. Kasi ang unang-una po natin usapan is check up po natin lahat. I-check po namin, kinotation po namin kayo. Pumayag na kami ma'am sa kahit po sa totoo lang ma'am, yung sa usapan natin 52, bago kami umalis, 52, tapos sinabot lang ang bandang ulit, 40 na lang, tapos ma'am, 100 hindi pa po maganda ang kon sa amin ma'am, kasi siyempre, halos pinalibutan kami doon ma'am ng kung sino-sino, tapos wala naman po kayo doon ma'am. Hindi naman po kayo naharap sa amin, ang kausap po ma'am namin is kayo po mismo may-ari. Tapos sa bandang Wala ulit, na tayo doon sila na kuya po eh. kasi, Ang sa akin lang kuya kasi wala namang naayos sa kotse ko kasi walang naayos eh. Hindi naman ma'am kung wala naman po kasi ma'am naayos dyan, kahapon pa lang ma'am Kuya, magbabayad po ba ako kayo? muna kuya, ako muna customer ako eh. Kung wala akong umayos naman kayo ng sagot kuya. Ma'am, kaya nga po ma'am, maayos naman po nga Huwag kayong galit kasi customer lang ako. Ako yung hindi naman nagpaano po sa ako- inyo. Ma'am, sa totoo lang ma'am, hindi po ako galit sa dyan ganitong boses ko. Sige ma'am, paliwanag po ninyo yung inyo.
Ngayon kuya, nagpagawa kasi ako sa inyo. Ngayon wala Yes po. kung paano kung pinagawa sa inyo, ganun din walang nangyari sa car ko. Ngayon kuya, obligasyon niyong tignan ngayon ulit yung car na kung paano ko pinagawa, ganun pa rin naman, walang naayos. Kasi feeling syempre customer ako, tingin ko walang naayos. Obligasyon yun tignan ulit kung bakit tingin ko walang naayos. Ma'am, ganito Gets naman niyo, po yung amin, ma'am. Ito naman po ang amin, ma'am. Ano? Kaya nga po ma'am, tayo may tinatawag ka nga po na road test after the work. Ano po? Lahat po ma'am ng hindi rin Iniikot-ikot po lang pati yan. kayo babayad o kahit sina tatay o sino man doon sa inyong mga kasama doon ng 40 kung wala talagang naayos po ma'am. Ano po? Naman naayos putyang Ay, gala. unang-una po, bumayad po kayo ng 40. It means, So yun nga guys. Sorry, nagalit na siya. Nagalit na siya. Gusto nila bayad ulit. Ngayon, nahihirapan kami. Sobra. Ngayon, tingnan nyo. Yung after ng call na yan, sabi namin kay Kuya, sige, tatawag na lang kami ulit. Hanggang ngayon, hindi na siya makontak. Nagre-ring pero hindi sinasagot, tapos pinapatayan na kami. May resibo. Meron naman resibo ng mga pinastos. May resibo. Yan. Siyempre, sobrang sama ng loob ni Aki. Alam niyo ba yung ginamit na pera doon is yung mga inipon niya sa kusina ni Pepa. Alam niyo yung gaano kasakit yun na yun na nga lang yung una sa lahat nag-invest yan sa freezer. Sa mga meat, ang daming biniling meat niyan para magawa yung makaluto siya. Tapos, kinagabihan, ang saya namin, di ba? Kasi nakabenta kami ng marami. Tapos, may mga tip pa, ganun. And then, biglang nagkaroon ng problema. So, yung mga inipon niya, yung mga yung mga pera na naipon niya sa kusina ni Pepa, doon din Actually, napunta. hindi sobrang wala pa sa Wala kalahati pa. yung kinita ko sa kusina ni Pepa para ipambayad ko dun sa kotse na ginagawa. Tapos si Mami nag-ambag pa si Nag-ambag. Mami. Nag-ambag pa si Mami. Hindi ko naman pwedeng iwanan lang ng zero balance yung naipon ko nga sa kusina ni Pepa. So si Mami yung nagbayad ng buong 40,000 mahigit. Which is kailangan din niya ibalik yun. Kay Mami, ibabalik ko din yun. Siguro ang sakit lang sa part na magbabayad ako, pag-iipunan ko ulit yung magbabayad ako kay Mami ng utang. Tapos parang ipag-iipunan ko yung ulit at trabahuhin ko na wala namang nangyari sa kotse ko. Ang sakit nun. Tapos yung car nandyan lang sa parking. Hindi namin malabas nga. Ngayon, yung parking, araw-araw kasi umaabot ng 1K yan. Tapos, ayaw nilang ibalik yung 40K and I don't think na ibabalik din nila yon. Balak namin silang puntahan, kaming dalawa, magrereklamo kami. Kasi iniisip kasi namin, baka mamaya yung shop na yun, di pala totoong shop. Tapos pagpunta namin doon, bigla kami pagsasaksakin. baka baril-bariling kami, benta yung laman loob namin. So, yun. Ayaw na kasi nilang bumalik sa Malabon kasi nga natatakot sila sa mga tao doon. Dapat may kasama kayo. Mahirap kasi kung papapuntahan ko doon wala pa kaming warrant of arrest. Hindi rin ang pinaka problema din kasi namin is nagtiwala kami sa alam naman namin yung page, saka may number naman kami. Sabi kasi ni Daddy, bago umalis si Daddy, picturean nyo yung license o kaya yung kahit anong ID, picturean nyo yung ID niya na. Tapos parang kami, wala kaming na-picturean. Hindi namin alam yung so parang mahirap alam niyo yan, magpagawa ng warrant
lalo kapag wala kang hawak na ano. I think legit naman yung shop nila. Legit naman. Legit naman siya. Ano lang, talagang inano lang talaga tayo. Hindi kasi namin alam paano kami pupunta doon. Natatakot din kasi kami. Ganun. Mekaniko ang hindi legit. Pero kahit na sobrang unprofessional nung pagbablock nila sa kanya, binlock nila to. Sinabihan pang epal yung mga taong nangingialam. Eh, family yun. Oo. Kasi nung pinapagawa yan, kami lang dalawa nun. So, syempre sila, ito, 100,000 plus yung magagastos nyo. Gano'n. Syempre, laking patong nun, di ba? Tatlo sila mag-share dun eh. Tapos dumating si Tito. Yan nga, sinasabi ni Tito na police siya, gano'n. Tapos, sige, 40K na lang, oh. Di ba, ang laki ng binawas. Kasi mga takot, gano'n. Hindi rin makatarungan yung 100K. Oo. Ano lang naman eh. Ang mali lang naman namin is yung syempre sa kagustuhan na magawa na yung car ng magamit na. Tapos Sunday pa nun. Naghanap sa page. Doon kami nagkamali. Pero kasi yung tao lang eh, nagkakamali lang. Hindi na para anuhin kami, loko-lokohin kami, ganun. Kung iyak nang iyak. Paggabi pa yan, iyak nang iyak. Tingnan niyo yung itsura niya. Pagod na siya. Eh di sana, kung walang nangyaring ganun, di sana paluto-luto na lang siya. Kaya pala walang tinda. Oo, walang tinda ngayon kasi grabe. Gutom ka na ba, mahal? Gusto na ba yung pagkain, no? Live na tayo. Guys, nga pala kaya din kami nag-live para mamaya pag pumunta kami doon magla-live kami. Para pag pinatay kami, alam nyo na. Mailalive namin yung pagpunta namin doon para lang, alam nyo, makita nyo. Para pag may nangyaring masama, naka-live. So, pero okay ba yung car niya ngayon? Hindi po. Hindi. So, pag pumunta kami doon, tas ayaw pa rin pag-igawa, hindi namin alam gagawin namin. Para kasi kaming nag-thank you, gano'n na lang. Thank you na lang yung 40K, gano'n. So, ayun. Sana ma-help nyo kami in a way na tulungan nyo kami. Thank you. Kunin ko lang. Ay, mo sila kausapin? Sige. Kausapin mo sila. Kunin ko lang. Yun guys. Kaya mag-end live na kami. Mag-end ka? Joke lang. Nasaan yung remote? Ayun. Alam niyo guys, sobrang nakakasama ng loob kasi sobrang dami kong pinagdadaanan lately. Actually, itong pasok ng taon na to, sobrang pangit talaga. Ang pangit ng taon na to para sa akin. Kasi sunod-sunod, January pa lang hanggang ngayon, sobrang dami kong pinagdadaanan. Nandun na yung nagkaroon ako ng cyst sa katawan ko, tapos kinailangan kong maoperahan. Ang dami nangyari.
Yes, totoo guys. Thank you, Kojik. Yes, totoo. Mamamayat ba? Oo, naoperahan na ako. Tapos 1 month, kaya rin kasi napagawa yung car kasi 1 month mahigit na tenga yung car kasi nga naoperahan ako, ilang beses ako naoperahan tapos 1 month nag-heal ako. Ang tagal ng healing process kaya natagalan talaga. So parang ngayon lang din namin napagawa si Yuki. Tapos ganun pa yung nangyari. After maoperahan, ito yung nangyari. Sunod-sunod din yung gastos. As in, sunod-sunod. Thank you, Blue. Ayun. Kaya sana talaga guys. Kinakabahan din ako mamaya pagpunta namin dun kasi baka mamaya mapano nga kami. Kaya nag-live din, sabi talaga ni Akim, i-live din talaga daw ngayon kasi para hindi kayo manghuhula kung ano yung nangyari, ganyan. Kasi syempre baka maguluhan kayo, nagkakagulo dun, tas parang wala kayong idea kung ano yung nangyari. So, yun, sinabi lang din namin yung side namin. Para alam nyo mamaya pagka nagkagulo dun. Tapos para may idea din kayo. Para kayo din yung witness. Baka mamaya kasi mapano kami. Ayun. Nakasked pa naman yung ko. Diba kasi guys, natanggal na ako wisdom tooth. Ngayon nakasked yung wisdom tooth ko bukas. Kaso wala talaga sa kondisyon yung katawan ko para magbunot ng wisdom tooth. Sunod-sunod na talaga yung opera sa akin, tapos nangyari pa to. Kojik, thank you. Yan. Kaya tsaka guys, sobrang hirap kasi. Bye-bye guys. Live kami ulit mamaya. Kasi masakit